Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin nga po today's reflection. Saan nga ba nanggagaling ang kalakasan nating mga tao? So ngayong January guys, di ba? Mag-umpisa na yung taon at umpisa na ulit ang lahat ng nagbe-birthday. Simula January hanggang sa December na. So lahat tayo na-enjoy natin yung birthday natin. At habang bata pa tayo guys, lalo tayong nag-enjoy, malakas pa, nagagawa pa natin ang gusto natin. Physically talagang maliksi pa tayo. Pero pagsapit ng mga 50 birthday o 60, sobrang pinagpala ka na guys. Kapag inabutan mo na yung edad na yan, 50, 60 hanggang 70, 80 yun. Talaga namang mapalad ka na. So ngayon, habang nagkakaedad naman tayo, pagdating ng 50, 60, unti-unti nang umihina ang ating katawan. Kaya yung iba, di ba, abang bata-bata pa, nag-exercise, nag-gym, nagda-diet, at habang tumatanda tayo, umihina ang ating katawan. Kahit anong gawin pa natin, darating yung punto talagang ihina tayo. At buti na lang guys, yung buhay natin sa mundo, hindi lang nagtatapos dito. 'Di ba? Sa physical na katawan. Dahil pag talagang sumagad na yung tanda mo, umabot ka na ng 70, 80, o minsan may 90 pa, 'di ba? Talagang mahina ka na. Yung katawan mo halos hindi na makakilos. At buti na nga lang, hindi talaga diyan tayo nagtatapos. Meron pa tayong isang area ng buhay. Ano 'yon? Yung spiritual, 'di ba? Dahil pag nawala na ang buhay natin dito sa mundo, sa spiritual naman tayo mabubuhay. At doon, hindi ka na manghihina, meron ng forever sa buhay. Kaya nga, ayon sa Salmo, chapter 73, verse 26, manghihina man ang aking katawan at isipan ko at isipan, kayo o Diyos, ang aking kalakasan, kayo lang ang kailangan ko magpakailanman. So yun guys, napakaganda, di ba? Napakalinaw. Kahit manghina man daw ang katawan, basta sa Diyos tayo umasa, lahat ng kailangan natin sa Kanya, at siya rin ang kalakasan, at siya rin makakasama natin habang buhay. So ito yung sinasabi natin buhay na walang hanggan, na pinangako ng ating Panginoong Yesus. So yun na nga yung physical na appearance natin o yung katawan natin guys, patuloy na humihina habang nagkakaedad tayo. Meron namang yung fit na fit talaga, di ba? May mga edad na pero okay pa yung katawan, pero bibihira yung ganyan guys. Bibihira yung ganyan. So yung iba naman, kahit lahat yan guys, lahat ng habang nabubuhay tayo, lahat ng mga pinanghahawakan mo sa buhay, di ba? Yung umaasa ka sa politiko, umaasa ka sa kapangyarihan mo, umaasa ka sa lakas ng katawan mo, umaasa ka sa bank account mo kasi malaki na yung naipon mo, di ba? Yung mga ari-arian mo, inaasahan mo. Pero, ang lahat ng yan may limit, may hangganan. Darating din talaga yung panahon, lahat as in lahat ay mawawala kapag kinuha na tayo ng ating Diyos. Kaya nga sabi dito sa Salmo, ang kalakasan ko ay mula sa Diyos. Diba? Kasi ang physical natin temporal lang. Kaya sa Diyos tayo umasa dahil wala nang ibang makakatulong sa atin. Dahil darating ang panahon, talagang mawawala tayo sa mundong ito. Ihina ng katawan natin. Mawawala na yung ating connection natin sa gobyerno. Mawawala na yung mga bank account natin, mawawala na yung kapangyarihan natin dito sa mundo. So, ang matitira lang ay yung spiritual o yung katawan natin. Kaya, wag po tayo masyadong tumingin sa mga physical na bagay. Diba? Karangyaan. Yan, mga ganyan bagay. Dahil talagang darating yung araw, hindi na rin natin to lahat maramdaman.
Kaya habang may panahon pa, guys, habang may panahon pa, habang may lakas pa tayo, gamitin natin ito sa kabutihan. Gumawa ng laging mabuti, tumulong sa kapwa, mahalin ng pamilya, mahalin ng mga magulang, mahalin ng mga kapatid. So lahat na ibibigay na natin alang-alang sa ating Panginoong Diyos dahil siya kanya nanggagaling ang lahat ng kalakasan. Kaya sa kapatid namin ngayon nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, problema sa pamilya at problema rin sa pinansyal. Sabayan mo ako sa napakasimpleng dasal. Kung ikay maniwala, kung ikay magtiwala, at lalong-lalo na kung ikay manampalataya sa ating Panginoong Yesus. Tsak yun ibibigay anumang iyong kahilingan sa ating Panginoong Yesus. Kaya tayo manalangin muli. Lord, maraming salamat po sa araw na to at patawarin niyo mo kami sa aming mga kasalanan. I-bless niyo po, Lord, ang kapatid naming nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman. May cancer na, Lord, stage 4 na, bedridden na, at may taning na sa kanyang buhay. Ipuhin niyo po, Lord, ng iyong mapagpagaling na kamay, haplusin niyo po, yakapin niyo po, Lord, ibalik niyo po ang kanyang kalakasan para sa kanyang pamilya. At ganoon din po sa mga kapatid naming may mga pamilyang nagkawatak-watak, nagkasira-sira dahil sa hindi pagkakaunawaan. Ibalik niyo po at pagbikis-bikisin niyo po muli ang kanilang pamilya. Ganoon din po sa mga pamilyang problema sa financial. Actually, Lord, lahat naman po kami problema namin yan. Lalong-lalo na, Lord, pinagdarasal ko yung kapatid namin, walang-wala, Lord. Ultimong pambili ng bigas, ng ulam, pambaon sa mga bata, pambili ng gamot, pang-upa, at kung ano-ano pa, Lord, na aming pangangailangan sa aming hanap buhay. I-bless niyo po para sa aming pamilya. So, ang lahat ng ito inihiling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Jesus. Amen and amen. To God, all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.